Madami nagsasabi na may kakaibang nangyayari sa Quiapo, lalo na paggabi. Kahit ako, may karanasan dyan. Kaya gusto ko ding ibahagi dito sa PNT Stories. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jojo. Hindi naman talaga ako mahilig magtagal sa Quiapo Church, lalo kapag gabi. Maingay sa labas, siksikan, at kahit banal ang lugar, ay kung anong bigat sa hangin, lalo na kapag papalapit na ang oras ng pagsasara. Pero nung gabing yon, wala akong choice. May pinagdaraanan ako nun, problema sa pamilya, sa trabaho, at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko, kailangan ko talaga ng katahimikan, kahit saglit lang. Kaya pumasok ako sa Quiapo Church bandang 7:00 ng gabi. Yung oras na konti na lang ang tao at mahina na ang ilaw sa loob. Pagpasok ko, bumungad agad ang amoy ng kandila. Tahimik na tahimik, yung tipong rinig mo ang sarili mong yapak sa sahig. May iilan pang nagdadasal, hiwa-hiwalay, karamihan nasa bandang unahan malapit sa altar. Ako, umupo ako sa gilid, sa parting medyo madilim na. Doon ako palaging komportable, malayo sa tao, walang istorbo. Habang nagdadasal ako, napansin ko na parang may isang anino sa bandang kaliwang bahagi ng simbahan. Sa una, inisip ko lang na baka isa pang deboto na gaya ko. Tahimik lang at nakayuko. Pero may kakaiba. Kanina pa siya nandun, hindi gumagalaw. Nang pasimple akong tumingin, doon ko siya nakita ng mas malinaw. Isang matandang lalaki, payat, medyo kuba, suot ang parang lumang barong. Nakayuko siya, parang taimtim na taimtim sa pagdarasal. Ang hindi ko maintindihan, sobrang dilim ng pwestong kinaroroonan niya. Pero siya lang ang kitang-kita. Parang may sariling liwanag na mahina pero sapat para makita ang hulma ng katawan niya. Bumalik ako sa pagdarasal, pilit na hindi pansinin. Ayokong maging bastos sa loob ng simbahan, pero ilang minuto pa lang ang lumipas, napansin kong nawala na siya. Wala na sa pwesto niya. Napakunot ang noo ko. Hindi ko narinig na tumayo siya. Wala akong narinig na yapak. Basta na lang nawala. Habang iniisip ko yun, may kung anong kumirot sa batok ko. Dahan-dahan akong tumingin sa bandang likuran ng simbahan. Nandun na naman siya. Pero imposible. Malayo ang pwesto na yon mula sa dati niyang kinaroroonan. At kung lumipat man siya, dapat narinig ko. Biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi na ako makapagdasal ng maayos. Parang bawat bulong ko ay parang napuputol sa lalamunan ko. Sinubukan kong wag nang tumingin ulit, pero may mali talaga. Habang tumatagal, paiba-iba ang pwesto niya. Minsan nasa gilid, minsan malapit sa mga upuan, minsan naman parang mas malapit sa akin. At sa bawat paglitaw niya, mas dumidilim ang paligid kahit pareho lang naman ang ilaw ng simbahan. Nung huling beses kong tumingin, hindi na siya nakayuko. Nakatitig na siya sa direksyon ko. Hindi ko makita ang mukha niya. Parang nilalamon ng anino. Pero ramdam ko ang titig niya. Doon na ako kinabahan ng tuluyan. Gusto ko nang tumayo. Gusto ko nang umalis. Pero biglang may pumasok sa isip ko. Kung ordinaryong tao lang siya, bakit parang siya ang palaging lumilitaw sa pinakamadilim na bahagi ng simbahan? At higit sa lahat, bakit parang hindi siya dumadaan, kundi basta na lang sumusulpot? Hindi ko kayang magpanggap na kalmado. Ramdam ko na ang paninigas ng mga daliri ko, pati ang lamig na gumagapang mula sa paa hanggang sa dibdib. Kahit nakaupo lang ako, pakiramdam ko may nakadagaan sa balikat ko. Parang may presensya na hindi ko nakikita pero ramdam na ramdam ko. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ko pa tuluyang naitataas ang katawan ko nang biglang nawala ang matandang lalaki. Nawala na naman siya.
Napabuntong hininga ko. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Baka guni-guni lang. Baka pagod lang ako. Baka sobra lang talaga ang iniisip ko noon. Pero nung humakbang ako palayo sa inuupuan ko, may narinig akong mahinang bulong. Parang dasal na pabulong, paulit-ulit, galing sa kung saan, sa likod ko. Tumigil ang mga paa ko. Ayokong lumingon pero parang may pumipilit sa liig ko. At nung lumingon ako, nasa likod ko na siya. Hindi na siya malayo. Isang di pa lang ang pagitan namin. Mas kita ko ang itsura niya. Ang balat niya ay parang kulubot na tuyot. Ang damit niya ay parang luma, gusot at may amoy na hindi ko maipaliwanag. Amoy alikabok at parang pinatay na kandila. Pero ang pinaka nakakakilabot, wala siyang mata. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. Gusto kong tumakbo pero parang nakabaon ang paa ko. Parang hinahatak pababa ng sahig. Doon ko narinig ng malinaw ang bulong niya. Hindi ko uulitin ang eksaktong salita pero parang dasal na baliktad. Hindi para sa liwanag, kundi para sa kung anong naninirahan sa dilim. Bigla siyang umatras, isang hakbang lang. At sa isang iglap, naglaho na parang usok. Napaupo ako sa pinakamalapit na bangko, nanginginig, habol ang hininga. Pawis na pawis ako kahit malamig ang paligid. Tumingin ako sa paligid. May ilang tao pa rin sa simbahan. Tahimik, nakayuko. Walang kahit sinong nakapansin sa kanya. Parang ako lang. Hindi na ako nag-isip pa. Tumayo ako ulit at tuluyan ng lumabas ng simbahan. Hindi ko na tinapos ang dasal ko. Hindi na ako lumingon pa. Paglabas ko, bumungad ang ingay ng Quiapo. Busina, tao. Parang biglang bumalik ang mundo sa normal. Pero ako, hindi ko alam kung sino ba talaga yung lalaking yun. May nagsabi sa akin, isang matandang nagtitinda malapit sa simbahan, na may mga kaluluwang naiwan, mga debotong hindi na raw nakaalis, patuloy pa ring nagdadasal kahit tapos na ang buhay nila. Hindi ko alam kung totoo yun. Ang alam ko lang, hindi na ako babalik sa Quiapo Church ng gabi, lalo na kapag wala akong kasama. Mahilig ako sa mga sikat na lugar o mga kainan para i-post sa Facebook o sa Instagram. Ako nga pala si Francine. Matagal ko nang gustong mamasyal at kumain sa Ugbo sa Tondo. Lagi ko kasing nakikita sa videos. Masasarap na pagkain, masaya ang vibe, siksikan pero buhay na buhay. Kaya nung araw na yun, pumunta ako. Simpleng lakad lang sana. Kain, ikot, tapos uwi. Bandang hapon ako dumating. Mainit pa pero puno na agad ang kalsada. Amoy ng ihaw, mantika, sabaw, halo-halo. May mga taong nagtatawanan. May nagpipicture. May nakapila sa bawat tindahan. Normal, masaya, walang kahit anong kakaiba. Habang naglalakad ako, napansin ko na halos lahat ng tindahan may tig-isang nagtitinda sa harap. Abala sa pagsandok, pag-ihaw at pagbigay ng sukli. Pero sa unang tindahang nilapitan ko, may isa pang babae sa likod ng nagtitinda. Nakatayo lang siya, tahimik, hindi kumikilos. Ang suot niya, simpleng damit lang at nakatingin lang sa ginagawa ng tindera. Akala ko katulong o kamag-anak, kaya hindi ko pinansin. Lumipat ako sa ibang pwesto para bumili naman ng ibang pagkain. Habang nakapila ko, napatingin ulit ako sa likod ng tindahan. Nandun na naman siya. Parehong babae, parehong posisyon, nasa likod ng nagtitinda. Medyo kinabahan ako noon, pero pinilit kong maging kalmado. Baka magkamukha lang.
Pero nung pangatlong beses akong lumipat ng kainan, doon talaga ako kinilabutan. Ibang tindahan na, ibang nagtitinda, ibang pagkain. Pero siya pa rin, nakatayo sa likod, bahagyang nakatagilid ang ulo, parang may hinihintay. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya kumikilos. At ang pinakang kakaiba, walang pumapansin sa kanya. Sinubukan kong titigan siya ng mas matagal. Doon ko napansin na parang hindi buo ang itsura niya. Parang may kulang, parang hindi solid ang katawan niya. Malabo sa gilid, parang usok na pilit binubuo ng anyo ng tao. Nang gumalaw ang ulo niya, doon ko naramdaman ng lamig. Hindi natural ang galaw. Hindi siya lumingon ng buo. Parang dumulas lang ang ulo niya. Mabagal. At kahit hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya, alam kong nakatingin siya sa akin. Gusto kong umalis, pero tuwing lilipat ako ng pwesto, kakain man o titingin lang, palagi siyang nasa likod ng nagtitinda. Doon na pumasok sa isip ko ang isang bagay na hindi ko gustong isipin. Kung ordinaryong tao siya, bakit parang wala siyang sariling pwesto? Bakit parang sumusunod siya? At higit sa lahat, bakit parang hindi siya humihinga? Hindi na ako makakain ng maayos. Kahit hawak ko na ang binili kong pagkain, nanginginig ang kamay ko. Sa bawat subo, pakiramdam ko may nakatingin sa likod ng nagtitinda at alam kong hindi ako nagkakamali. Noong lumapit ako sa isang tindahan para bumili ng panghuli sana, doon ko siya nakita ng mas malinaw. Mas malapit na siya ngayon. Hindi na lang basta malabo ang gilid ng katawan niya. Parang kulang-kulang na ang anyo niya. Parang pilit lang siyang nabubuo sa hangin. Ang paa niya, hindi ko makita ng buo. At nang masilip ko ang bandang dibdib niya, parang hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Nalapit sana ako para tanungin ng tindera kung kilala niya ang babaeng nasa likod niya. Pero bago pa ako makapagsalita, gumalaw ito. Dahan-dahan siyang umangat mula sa kinatatayuan niya. Hindi siya humakbang, hindi rin lumakad. Lumutang siya sa ere. At sa unang pagkakataon, lumampas siya sa likod ng tindera, papunta sa akin. Nanikip ang dibdib ko. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Wala na akong marinig, kundi ang sariling tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo ron, pero nang mapansin kong wala pa rin pumapansin sa kanya, doon na ako napasigaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil malapit na siya. Hindi ko nakita ang mukha niya ng buo, pero nakaramdam ako ng lamig, para siyang presensyang hindi dapat nakikita. Bigla siyang huminto, at sa pagitan namin, narinig ko ang mahinang bulong, parang paghingi ng paumanhin. Hindi ko na kinaya. Tumalikod ako at halos tumakbo palabas ng ugbo. Dumaan sa mga tao at nagmadaling umalis. Pero pakiramdam ko, nakasunod pa rin siya. Bago ko tuluyang makalayo, napansin ko ang isang matandang lalaki na tanod, nakaupo sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung bakit, pero lumapit ako sa kanya. Nanginginig ang boses ko habang tinatanong kung may napapansin ba siyang kakaiba. Tumingin siya sa akin ng matagal, tapos ang sabi niya, "Nakita mo yung babae sa likod ng mga nagtitinda, no?" Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ayon sa kanya, dati raw may isang babaeng kasama sa mga nagtitinda roon. Tahimik lang, masipag, palaging nasa likod, tumutulong, pero tinamaan ng malubhang sakit. Hindi raw siya umalis sa ugbo hanggang sa huling araw niya. Namatay daw yun, pero may mga gabi at hapon na nakikita pa rin siyang nakatayo sa likod ng mga nagtitinda. Parang ginagawa pa rin ang nakasanayan niya. Hindi naman niya nananakit, pero hindi lahat ng tao nakikita yan, sabi ng tanod. Hindi na ako nagtanong pa. Umalis na ako. Hindi ko na tinapos ang pagkain ko. Hindi na ako lumingon pabalik.
Sumakay ako ng kahit anong sasakyan pa uwi, basta makalayo lang. Nakabalik pa rin naman ako sa Ugbo, pero kasama na ang mga kaibigan ko. Pero hindi ko na ulit nakita yung kaluluwa na yun. Madaling araw pa lang, gising na kami sa palengke ng Divisoria. Tawagin niyo na lang po akong Berto. Bandang 3:00 ng umaga, yung oras na tahimik pa ang paligid, pero buhay na ang bentahan. May mga nagbubuhat ng kahon, may nagwawalis ng sahig, at may ilang ilaw na bukas na. Kulay dilaw, mahina. Sanay na ako ron. Ilang taon na rin akong nagtatrabaho sa palengke. Noong araw na yun, may isang baboy na dinala para katayin sana. Medyo malaki, maitim ang balat, at tahimik lang. Hindi gaya ng ibang baboy na maingay at nagpupumiglas. Tahimik siya sobra. Habang hinihila siya papunta sa gilid ng palengke, napansin ko na nakatingin lang siya sa paligid. Hindi nag-iingay. Hindi nagpupumiglas, pero may kakaiba sa mata niya. Parang masyadong malinaw, masyadong mapagmasid. May isa sa mga kasama ko ang nagbiro. Parang tao tumingin yung baboy na yan ah. Natawa kami, tapos bigla sumakit yung sikmura ko. Hindi ko alam kung bakit. Habang inaayos na ang mga gamit, biglang kumalabog ang bakal. 1 segundo lang ang lumipas at bigla na lang nakawala ang baboy. Tumakbo ito. Hindi basta takbo. Mabilis, dire-diretso. Parang alam na alam niya ang daan palabas ng palengke. Parang hindi siya baboy kung tumakbo. Nagkagulo ang lahat. May sumigaw, may humabol. Ako, napasama rin sa mga tumakbo. Rinig ang yabag namin, pero ang baboy, sobrang bilis. Lumiko ang baboy sa isang madilim na iskinita sa gilid ng palengke. Yung parte na halos wala ng ilaw at bihira ng daanan. Ako lang ang nakasunod. Pagdating ko sa dulo ng iskinita, huminto ang baboy. Nakatayo siya ron, nakatalikod sa akin. Hinihingal ako, pero ang baboy hindi. Bigla siyang umangat. Umingat ang katawan niya. Dahan-dahan, parang binubuo ulit ang sarili. At ang likod niya, unti-unting umunat. Ang mga paa niya, nag-iba ang hugis. At sa ilalim ng mahinang ilaw, nakita ko ang hindi ko kailanman makakalimutan. Yung baboy, naging tao sa harapan ko. Isang lalaki, nakahubad, maputla ang balat, at ang mga mata niya, kapareho ng titig ng baboy kanina. Nagkatinginan kami nung lalaki. Ngumiti siya, ngiting nakakatakot. Sa mababang boses, parang bumulong siya at sinabing, "Susunod ka pa." Pagkatapos nun, tumakbo ulit siya at parang nilamon na lang siya ng dilim, tapos nawala na. Hindi ako nakagalaw. Nung dumating ang iba, nakita nila akong nakatayo lang, nanginginig. Tinanong nila ako kung saan napunta ang baboy. Hindi ko agad nasagot. Ang nasabi ko na lang, "Wala. Nawala na lang at hindi ko na nakita kung saan pumunta." Umalis kami sa lugar na yon bago pa mag-umaga. Simula noon, may mga matatandang tindero na nagkwento na raw talaga. May mga aswang na nag-aanyong hayop. Lalo na sa mga lugar na sanay sa dugo at madaling araw ang galawan. Hindi ko alam kung bakit ako ang nakakita. Hindi ko rin alam kung bakit hinayaan niya akong mabuhay. Hanggang dito na lang po. Salamat. Maaga talaga akong namimili sa Divisoria. Mas tahimik, mas presko, at mas kaunti ang tao. Ako nga po pala si Grace. Noong araw na yon, bandang 4:00 pa lang ng umaga, nandun na ako.
Nagsisimula palang magbukas ang ilang tindahan. May mga kariton na hinihila at mga ilaw na kalahati pa lang ang bukas. Normal na normal. Bitbit ko lang ang maliit kong bag at listahan ng bibilhin. Tahimik ang paligid, pero may ingay pa rin ng bakal, trapal at mga yabag ng nagmamadaling tindero. Habang naglalakad ako sa isang makitid na eskinita ng mga tela, napansin kong may kasabay akong babae. Pareho kaming naglalakad sa iisang direksyon. Hindi ko kita ang mukha niya dahil nakayuko siya, parang nakatingin sa mga paninda. Suot niya ang simple at medyo lumang damit, parang hindi uso sa panahon ngayon. Akala ko, isa lang ding mamimili na kagaya ko. Pumasok ako sa isang tindahan para magtanong ng presyo. Habang kausap ko ang tindero, napatingin ako sa salamin sa likod. Nasa loob din siya, nakatayo lang sa gilid, tahimik, parang naghihintay. Hindi siya gumagalaw, hindi rin nagtatanong. Paglabas ko ng tindahan, nauna akong naglakad, pero ilang segundo lang ang lumipas, naramdaman ko na naman ang presensyang may sumusunod sa akin. Siya na naman. Medyo kinabahan na ako nun, pero sinabihan ko ang sarili ko na huwag mag-overthink. Divisoria to, normal na maraming tao. Pero habang tumatagal, walang ibang mamimili. Kami lang ang palaging magkalapit. Lumipat ako ng pwesto. Sumingit sa masikip na daanan. Huminto sandali. Tuwing lilingon ako, nandun pa rin siya. Sa distansyang parang sinasadya. Hindi masyadong malapit, pero hindi rin nawawala. Doon ko napansin ang kakaiba. Walang tunog ang mga yapak niya. Sa paligid, rinig ko ang lahat. Hakbang ng mga tao, kaluskos ng kahon, kalansing ng barya. Pero siya, wala akong marinig sa kanya. Nung dumaan kami sa mas madilim na bahagi, doon ko napansin na parang hindi na tumatama ng buo ang ilaw sa katawan niya. Parang may parte siyang hindi naaabot ng liwanag. Bigla siyang huminto. Ako rin. Sa pagitan namin, wala na halos 1 metro ang layo. Unti-unti siyang nag-angat ng ulo. At doon ko nakita. Hindi malinaw ang mukha niya. Parang anino lang. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. Walang emosyon. Walang buhay. Parang nakatitig lang. Tapos naghihintay. Gusto kong magsalita. Gusto kong magtanong kung okay lang siya. Pero bago pa ako makapagsalita, dumaan ang isang kariton sa pagitan namin. 1 segundo lang. Paglampas ng kariton, wala na siya. Bigla akong nanghina. Napaupo ako sa gilid ng bangketa. Hinihingal. Tinanong ako ng isang tindera kung okay lang daw ba ako. Sinabi kong nahilo lang ako. Hindi ko na tinuloy ang pamimili ko. Umalis ako agad ng Divisoria habang madilim pa. Nung makasakay na ako pa uwi, doon lang ako nakahinga ng maayos. Pagdating ko sa bahay, doon ko napansin ang hindi ko agad nakita kanina. May bahid ng alikabok ang likod ng damit ko. Hugis kamay. Hanggang ngayon, hindi na ako namimili ng maaga sa Divisoria. Isang magandang umaga, Sir Dave. Ako nga po pala si Olive. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Hindi ito kwento ng takot o kababalaghan. Ito ay tungkol sa isang milagrong tunay kong nasaksihan sa loob mismo ng Quiapo Church. Isang pangyayaring nagbabago sa pananampalataya ko habang buhay. Noong 2021, halos gumuho na ang mundo ko. Ang anak kong si Mika, 3 taong gulang pa lang noon. May malubhang sakit sa baga. Halos araw-araw kami sa ospital. Naubos na ang ipon, pati lakas ng loob ko. May mga gabing
Tahimik lang akong umiiyak sa ospital. Hawak ang kamay niya habang may tubo sa bibig. Isang umaga, sabi ng mama ko, "Anak, dumaan ka sa Quiapo. Hindi para humingi ng himala, kundi para humingi ng lakas." Kaya kahit pagod, pumunta ako. Mainit ang araw, matao, at amoy kandila ang paligid ng simbahan. May mga nagro-rosaryo, may mga nag-aalay ng kandila, at mga tindero ng anting-anting sa labas. Tahimik lang akong pumasok. Bit-bit ang maliit na kandilang kulay puti. Pag-upo ko sa gitna, nagsimula akong magdasal. Hindi ko hiniling na gumaling agad ang anak ko. Ang dasal ko ay, "Panginoon, kung hindi man po siya gumaling, bigyan niyo po ako ng lakas na tanggapin." Habang nagdadasal ako, napansin kong may matandang babae sa tabi ko. Nakasuot siya ng puting belo. Tahimik lang. Nakatingin sa altar. Ngumiti siya sa akin at mahina niyang sinabing, "Huwag kang matakot, anak. Naririnig ka niya." Hindi ko siya kilala, pero sa ngiti niya, parang may gumaan sa dibdib ko. Habang nakakapit ako, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng simbahan. Yung tipong hindi nakakakilabot, kundi nakakagaan ng pakiramdam. Amoy kandila at sampagita. At kasabay nun, parang may liwanag na dumaan sa altar at tumama mismo sa amin. Pagmulat ko, wala na yung matandang babae sa tabi ko. Pero sa upuan niya, may naiwang puting rosaryo. Simple lang. Pero sa gitna ng krus, may maliit na ukit ng itim na Nazareno. Parang gawa ng kamay na napakadetalyado. Hindi ko alam kung bakit, pero dinala ko yun pa uwi. At mula noon, doon nagsimula ang totoong milagro. Pagkatapos kong umuwi mula sa Quiapo, hindi ko na naisip masyado yung nangyari. Pero habang nakahiga ako sa ospital, katabi ko ang anak kong si Mika, hawak ko lang yung rosaryong naiwan ng matandang babae. Paulit-ulit kong hinahaplos yung ukit ng Nazareno habang mahina kong dinadasal, "Lord, kahit kaunting pag-asa lang po, kahit kaunti lang." Kinagabihan, may kakaibang nangyari. Biglang bumukas ng bahagya ang kurtina ng bintana kahit sarado ang lahat. Pumasok ang malamig na hangin, pero hindi siya nakakapanindig balahibo. Kasabay nun, amoy sampagita ang buong silid, at sa loob ng ilang segundo, parang may liwanag na dahan-dahang pumasok mula sa bintana. Tumama sa kama ni Mika. Nanlamig ako, pero hindi sa takot, kundi sa hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Ang mukha ng anak ko na dati maputla at halos walang buhay, biglang nagkaroon ng bahagyang kulay. Tapos umubo siya ng mahina. Unang beses ko yung marinig ulit matapos ang ilang araw. Tinawag ko agad ang nurse. Nanginginig ako, umiiyak. Sabi ng doktor kinabukasan, hindi ko maipaliwanag, pero gumanda bigla ang oxygen level niya. Parang may nangyaring hindi normal, pero pabor sa bata yun. Lumipas ang ilang araw, tuloy-tuloy ang paggaling ni Mika. Hanggang isang umaga, lumapit sa akin yung nurse na madalas naka-duty. Sabi niya, "Ma'am, napansin ko lang, sino po yung matandang babae na dumalaw sa inyo noong unang gabi? Nakaputing belo, may dalang rosaryo. Hindi po ba siya ang lola nyo?"
Nanindig ang balahibo ko. Wala namang dumalaw sa amin nung gabing yun. Sinabi ko sa kanya, wala pong ibang dumadalaw. Ako lang po ang nandito. Nagkatitigan kami. Ngumiti siya at sinabing, siguro po, hindi tao yung dumalaw. Kasi pagkatapos nun, gumanda bigla ang lagay ng anak nyo. Pagkalipas ng 2 linggo, nakalabas si Mika sa ospital. Bit-bit ko pa rin ang rosaryo mula sa simbahan. Bago kami umuwi, dumaan ako ulit sa Quiapo Church. Parehong oras. Pumasok ako, dala ang batang gumaling sa hiwaga ng pananampalataya. Habang nagsisindi ako ng kandila, naamoy ko ulit ang sampagita. At sa dulo ng simbahan, sa gilid kung saan ako unang nagdasal, parang may nakita akong matandang babaeng nakaputing belo. Nakaupo, nakangiti. Pagkurap ko, wala na siya. Ngumiti ako at sa isip ko, salamat po. Hindi ko man alam kung sino kayo, pero alam kong isinugo kayo para ipaalala na may milagro pa rin sa mundo. Ngayon Sir Dave, 5 taon na si Mika. Malusog, masigla, at araw-araw ay nagdadasal gamit ang rosaryong yun. At sa tuwing bumabalik ako sa Quiapo, hindi ko na hinahanap ang matanda dahil alam kong isa siya sa mga instrumento ng ating Panginoon. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Dave. More power sa PNT Stories at God bless sa ating lahat. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Gusto ko lang ibahagi yung hindi ko malilimutang karanasan ko sa Divisoria. Isang gabi na hanggang ngayon, kapag naiisip ko, nanginginig pa rin ako. Ako nga po pala si Bob. Bago pa lang ako noon sa trabaho bilang helper ng isang bodega sa mismong Divisoria. Alam niyo yung lugar na matao sa umaga, pero kapag gabi, parang ibang mundo. May mga iskinita na sobrang tahimik, mga lumang gusali na tila tagu sa liwanag, at mga kalansing ng bakal at karton kahit walang tao. Isang gabi, pinakiusapan ako ng amo ko na magbantay muna ng bodega hanggang alas 12. May inaasahang delivery raw ng panindang tela galing sa pier. Ayoko sana magpaiwan, pero dahil gusto kong mapansin sa trabaho, pumayag ako. Mga alas 9 ng gabi, halos sarado na ang lahat ng stall. Ang mga ilaw ng poste, kumikislap pa. May ilan pang basurero at mga stray dogs. Pero pagkalipas ng ilang minuto, ako na lang talaga ang tao sa paligid. Sobrang tahimik. Mas tahimik pa kaysa sa sementeryo. Habang nag-aayos ako ng mga kahon, napansin kong parang may anino sa gilid ng pinto ng bodega. Akala ko may dumaan lang, pero nang sumilip ako sa labas, walang tao. Bandang alas 10, habang nagkakape ako sa loob, bigla kong narinig yung tunog ng gulong ng kariton na parang may humihila. Pumapasok sa tenga ko yung tunog, papalapit ng papalapit. Naisip ko baka isa sa mga vendor na late na nag-aayos. Pero nang silipin ko ulit, walang tao at kariton. Ang nakakatakot, may isang babaeng nakatayo sa tapat ng bodega, nakaputing bestida, basa ang buhok at may mga bakas ng dugo sa laylayan ng damit. Hindi siya gumagalaw. Tinitigan ko siya, sabay sigaw, "Ate, sarado na po, bawal pong pumasok." Pero hindi siya sumagot. Ngunit nang pumikit ako sandali at tumingin ulit, nasa mismong harapan ko na siya. Ramdam ko ang lamig sa hangin, parang amoy formalin ng paligid. Yung mata niya, maputla,
parang walang buhay. At mula sa bibig niya, may tumutulong parang itim na likido. Hindi ko alam kung anong gagawin. Napaatras ako. Natumba yung mesa. Natapon yung kape ko at tumakbo ko palabas ng bodega. Habang tumatakbo ko sa iskinita ng Divisoria, naririnig ko yung tunog ng gulong ng kariton sa likod ko. Kasabay ng mahinang bulong na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Ibalik mo. Ibalik mo. Paglingon ko, wala na siya. Pero sa sahig, may bakas ng gulong at mga patak ng dugo. Kinabukasan, sinabi ko sa amo ko ang nangyari. Pero sabi niya, "Hindi ikaw ang unang nakakita diyan, Bob." Kwento raw ng mga matatandang vendor, dati raw may babaeng nadurog ng kariton sa mismong kanto ng bodega na yun. Nadag-anan. Hanggang ngayon, kapag gabi at tahimik na sa Divisoria, maririnig pa rin daw yung tunog ng kariton na dumadaan, kasabay ng boses na mahina pero malinaw. Ibalik mo. At mula noon, hindi na ako pumayag magbantay mag-isa. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagbabasa ng kwento.